2 minuto na makalipas ang alas 4 ng umaga. DZRH, magandang umaga Pilipinas sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Online. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga Pilipinas. Happy New Year! Biyernes tayo ngayon at 3 ng Enero 2025. Baka magkamali ho kayo ng lagay ng petsa ha. 2025 na po ang year natin ngayon. Sa ulo ng ating mga balita, Pangulong BBM nagpatawag ng full cabinet meeting. Gaganapin yan sa Lunes. Legacy projects ng pamahalaan tatalakayin. Halos 5 milyong mahihirap na Pilipino na kinabang sa AKAP program ng DSWD noong 2024. Bilang ng mga na-stroke, sumipa ng mahigit 300 noong holiday season. New Year's babies pasok sa bagong henerasyon ng Gen Beta. Isang PDL, 2 sugatan, o isang PDL ang patay, 2 sugatan sa pananaksak sa loob ng Bilibid sa Muntinlupa City. Malaking bahagi ng bansa patuloy na uulanin, epekto naman ng 3 weather systems. 3 patay, 2 missing dahil sa mga pagulang dulot naman ng ITCC, Amihan at Shearline. Kasama natin ang buong radyo natin FM nationwide, ang ating Action Radio Station sa Luzon, Visayas at Mindanao. 91.7 FM Radio sa Cebu at 94.3 FM sa Jensen. Maganda umaga Pilipinas! Naritali ng mga balita. Patuloy na makararanas ng kalat-kalat na pagulan ng malaking bahagi ng bansa epekto ng 3 weather systems. Kabilang dito ang Northeast Monsoon o Amihan, ang Shearline at ang Intertropical Convergence Zone o ITCZ. Ayon kay Veronica Torres ng Pag-asa, ang Amihan ang makakaapekto sa extreme northern Luzon na magdudulot ng malalakas na mga pagulan, partikular na sa Batanes, Cagayan at Isabela. Ang Shearline naman ayon kay Torres ay makakaapekto sa nalalayong bahagi ng Hilagang Luzon at silangang bahagi ng Central Luzon. Asahan din na maulat na papawri na may manakanakang mga pagulan sa Metro Manila at mga kalapit na lawigan, kabilang ang Quezon, Bicol Region at Eastern Visayas. Sa kabila naman ng nararanasang pagulan, sinabi ni Torres, walang namomonitor na anumang sama ng panahon o LPA sa loob at labas ng bansa. Samantala, narito naman ang mga lugar sa Luzon na nakararanas na ng malamig na panahon dahil sa amihan season. Ang Tagaytay City nasa pagitan ng 22 hanggang 28 degrees Celsius. Ang Lawag City naman 24 to 31. Baguio City 16 to 23. Sarap lamig. Metro Manila 25 hanggang 30, Legazpi City mainit din 25 hanggang 30, Tagaytay City 22 to 28 Puerto Princesa City 25 to 31, Tacloban City 24 to 30, Iloilo City maingagan sa mga Coturantara sa Negros 24 to 30 degrees Celsius. Sa Cebu City may buntag sugbo 25 to 31, Zamboanga City, Buenos Dias, Zamboanga, 24 to 33. At ang Davao City, 24 to 32. Kaya din sa Cagayan de Oro, 24 to 31 degrees Celsius. Paibuntag sa mating paminaw natin diyan sa Mindanao. Labi na ang mga nakatutok sa radyo natin nationwide. 3 naman ang kumpirmadong nasa way habang 2 ang missing o nawawala. Epekto ng mga pagulan dala ng Shearline, Amihan at Intertropical Convergence Zone noong huling bahagi ng Disyembre ng 2024. Ayon kay Undersecretary Ariel Nepomuceno ng Office of Civil Defense, apektado ng 3 weather systems, hindi lamang ang Davao kundi maging ang Regions 2, 11 at 12 kasama ng Mimaropa. Kabilang sa apektado ng pagulan at pagbaha ang Davao Occidental, Davao del Sur at Davao Oriental. Noong December 26, nagresulta na rin ito ng mga landslides. Samantala, binigyan din ni Nepomuceno ang pangailangang itaas ang antas ng kahandaan dahil nalilito pa rin ang maraming komunidad sa mga terminong Shearline at ITCZ. Sa mga malamig ang Pasko at bagong taon, mararanasan pa rin ang cold season hanggang Pebrero. Sa ulat ng Pag-asa, mas malamig na panahon ang mararamdaman mula Enero hanggang Pebrero, bunsod ang inaasahang paglakas naman ng amihan.
Sinabi ng Pag-asa tuwing Enero at Pebrero, ang peak o kasagsagan ng malamig na panahon lalong-lalo na sa Luzon. Noong January 18, 1961, naitala ang pinakamalamig na temperatura sa Pilipinas na bumagsak sa bumagsak sa 6.3 degrees Celsius. Hindi naman negative. Kasi kung negative, di para tayong sapro. Di ba? Na talagang nagyayelo. 6 na planeta sa kalangitan ang maaaring masilayan ngayong buwan ng Enero. Base sa Astronomical Diary ng Pag-asa, masasaksihan ang alignment o paghilera ng 6 na planeta sa kalangitan hanggang katapusan ng buwan. Kabilang sa mga pwedeng makita ang Venus, ang Saturn, Neptune, Uranus, ganyan din ang Jupiter at Mars. Kahit walang teleskopyo o binoculars, pwedeng matanaw ang Venus, Saturn, Jupiter at Mars. Pero kinakailangan naman gumamit ng telescope o high-powered binoculars para masulayan ang mas malalayo pang mga planetang Neptune at Uranus. 8 minuto na makalipas ang alas 4 ng umaga. Lumagda naman ang Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR din ang San Miguel Infrastructure ng 25 lease agreement o 25 years na lease agreement para sa nayong Pilipino property ng PAGCOR sa Pasay City. Malaking konsiderasyon ang kasunduan ang pagpapatayo ng bagong corporate office building ng PAGCOR sa 2 hektaryang property ng PAGCOR. Ayon sa pamunuan ng PAGCOR, ang 13 hektaryang property ay gagamitin sa development ng infrastructure and facilities para sa rehabilitation program ng Ninoy Aquino International Airport na ngayon pinangangasiwaan ng San Miguel sa pamamagitan ng New NAIA Infra Corporation. Kaagad na ibinigay ng negosyanteng si Ramon ang chairman ng San Miguel, ang 100 milyong piso sa PAGCOR bilang advance rental at security deposit. Sinabi ni PAGCOR Chair Al Tenco, ang itatayong office building ay abot sa 40 square meters. Nagkakahalaga ito ng 2.5 billion pesos. Kasama dyan yung 15,000 square meters na pit-out space. Sinabi ni Tenco na walang pondong ilalabas ang PAGCOR dahil mismong SMC ang gagasto sa pagpapatayo ng naturang gusali. Maganda umaga, Pilipinas! Pupulongin ang Pangulong Bongbong Marcos Jr. sa susunod na linggo ang kanyang buong gabinete. Sinabi ni Presidential Communications Office Secretary Cesar Chavez, kasama sa mga tatalakayin sa full cabinet meeting ang mga legacy project ng administrasyon. Kabilang narito ang big ticket programs at official development assistance o ODA-funded projects. Sa kasalukuyan, nagkumparahan niya ng some notes sina Pangulong BBM at Executive Secretary Lucas Bersamin kaugnay ng gagawing pagpupulong. Matatandaan na noong 2024, 2 full cabinet meetings ang sinagawa ng Pangulong Marcos, 2 ring special cabinet meetings at 49 na sectoral cabinet meetings. Halos 5 milyong mahihirap na Pilipino ang nakinabang sa ayuda para sa Kaposang Kita Program o AKAP ng Department of Social Welfare and Development noong 2024. Ayon kay Social Welfare Assistant Secretary Irene Dumlao, umabot ng 26.157 billion pesos ang ginastos sa naturang programa mula 26.7 billion pesos na budget nito na may 99.31% utilization rate. Pinasalamatan ni House Appropriations Committee Chair Saldico ang AKAP bilang modelo ng mahusay na paggamit ng pondo. Ang AKAP ayon kay Ko ay walang bahid ng katiwalian di tulad ng paggastos ng confidential funds ng Office of the Vice President at ng Department of Education. Ang AKAP ay nagbibigay ng 5,000 pisong cash assistance sa mga pamilyang nasa poverty threshold para matugunan ang pangangailangan sa pagkain, medisina at iba pang ayuda. Tiniyak naman ni Secretary Rex Gatchalian ng DSWD, walang bahid politika ang AKAP at ito ay mahigpit na binabantayan ng mga social worker upang maiwasan ang anomalya. Samantala, idinin naman ni Congressman Ko ang halaga ng programang tulad ng AKAP sa pagpapakita kung paano mabuting pamahalaan ang pondo at direktang makapagbabago sa buhay ng mga tao. Ang kritisismo na walang aksyon at ingay lamang na pinupukol sa AKAP pa. Habang ang iba'y puro salita, ang AKAP naman ay nagbibigay ng ayuda
Ganito ang nangyayari kapag inuuna ng tao o inuuna ang tao kaysa politika. Magandang umaga, Pilipinas! 12 minuto na makalipas ang alas 4 ng umaga. Showbiz muna tayo habang mainit-init pa ang balita ni Morley Alinio, ni Gorgie Rula. Alam ba ninyo na si Barbie Portalesa at saka si Jack Roberto gusto na lamang manahimik sa kanilang break-up? Kala ko talaga ano yung breaking development kahapon. Yung pala nagbid daw ng goodbye si Barbie kay Jack. Magandang umaga, Pilipinas! Yan ang buwan naman ang balita ng taon. Ngayon 2025, hatid sa atin ni Gorgie Rula. Gorgie, good morning. Gorgie. Anyari. Nawawala si Gorgie. Samantala, umakyat na sa 534 ang bilang ng mga fireworks-related injuries hanggang kahapon, January 2, 2025. Sa tala ng Department of Health, merong 188 na bagong kasong naputukan noong bisperas ng bagong taon habang wala naman ang naitala nitong New Year's Day. Gayunpaman, mas mababa pa rin ng 9.8% ang bilang na ito kumpara sa nakaraang taon na umabot ng 592. Wala naman sa naturang bilang, 356 ang nagtamo ng sunog sa balat, 28 ang sumailalim sa amputation. Naku! May naputol na bahagi ng kanilang katawan dahil pa rin sa paggamit ng paputok. Umabot na sa 7 insidente ng indiscriminate firing ang naitala naman sa buong Metro Manila sa pagsalubong sa bagong taon. Ayon kay NCRPO Acting Regional Director Police Brigadier General Anthony Averin, 3 pa lamang sa nasabing bilang ang nahuli ng mga otoridad habang ang 4 ay patuloy pa rin tinutugis. Po ng baril na naaresto ay hindi po licensed gun owner, and yung at large po ay i-determine pa rin po natin kung yung mga baril po nila ay lisensyado at hindi po. Samantala, kinumpirma rin ni Averin na isa sa sinasabing pinaghahanap ng mga otoridad ay pulis. Bahagi na po ito ng Aviation Security Group. Sa ngayon ay inihanda na ang kaukulang kasong isasampa sa mga ito kabilang ang administrative case laban sa nasangkot na pulis. Opo, definitely po he will face administrative investigation at kung may mapapatunayan po na talaga pong guilty siya ay pwede po siyang maalis po at madispis sa serbisyo. Ay nako, ang dami pa rin talagang pasaway Bumagsak naman ang bilang ng mga nasugatan dahil sa paputok ngayong taon pero tumaas ang kaso ng mga na-aksidente sa daan. Sa tala ng Department of Health, halos 10% ang ibinaba ng firecracker-related injuries kumpara noong 2024. Ngayong bagong taon naman, sa pagsalubong ng 2025, may kabuang 534 ang na-record na mga kaso mula December 22 hanggang January 2, mas mababa kung ikukumpara sa 592 nga noong New Year ng 2024. Witis ang number 1 na naging mapaminsala na pamutok. Sinusundan ito ng illegal na boga, 5-star at whistle bomb. Samantala, tumaas naman ng 577 ang aksidente sa daan ngayong holidays. 33% na mas mataas sa 432 na naitala noong nakarang taon. Karamihan sa mga kaso ay kinabibilangan ng mga lalaki na may edad 20 hanggang 24 na nagmamaneho ng motorsiklo. Kasi nagmamaneho pagka nakainom. Kabuang 24 naman ang naaresto mula sa 30 na italang kaso ng indiscriminate firing nitong nakalipas na holiday season. Ayon sa PNP, sa 24 na nahuli mula December 16 hanggang January 2, isa sa kanila ay miyembro ng militar, 2 ay pulis, isa ay tauhan ng Bureau of Corrections habang ang isa ay security guard. Ang ibang nadakip ay mga sibilyan habang 7 naman ang nananatiling at large, pinaghahanapan ng pulisya. Samantala, 14 naman ang naging kaso ng stray bullet o ligaw na bala kung saan 8 ang nasugatan dahil dito. Pinakaraming ulat ay mula sa NCR na may 6, sinusundan ng 3 sa Zamboanga, tig-1 naman mula Central Luzon, Central Visayas, Northern Mindanao, Davao at Cordillera Administrative Region.
Umakyat ng mahigit 300 ang bilang ng mga na-stroke nitong holiday season. Kanatos ng Department of Health mula sa 8 Sentinel sites na kanilang minonitor, sumipa ng 146 ang stroke patient. January 2, o nitong January 2 naman, 2 ang nasawi. Aba, mas mataas ito kumpara sa 12 na-stroke noong December 23, 2024. Sa Philippine General Hospital naman, 140 ang bilang na mga na-stroke, habang 41 ang isinugod sa Tondo Medical Center. Karamihan sa mga pasyente ay may edad na 45 hanggang 64. Sige, balikan nga muna natin si Barbie at saka si Jack Roberto. Anyari, Gorgie Rula? Isa sa pasabog na showbiz issue sa pagpasok ng taong 2025 ay itong breakup ni na Barbie Fortesa at Jack Roberto. Ipinost nga ni Barbie sa kanyang Instagram account itong kumpirmasyon na hiwalay na sila ni Jack Roberto at nakiusap itong maging tahimik na lang lahat. Sa bandang huli ng caption ng kanyang Instagram post ay sinabi ni Barbie nitong, "I hope for everyone's understanding and I wish you can help us put this matter to rest." End of quote. Ayaw na nilang magsalita tungkol dito at lalo namang hindi na nila pag-uusapan kung ano talaga ang tunay na dahilan ng hiwalayan. Pero marami ang nahihinayang, marami ang nagtataka bakit umabot din sa breakup gayong mukhang masaya naman sila at parang ang tatag naman ng kanilang samahan sa loob ng 7 taon. Kaya ang sabi nga ng iba, hindi nila nalagpasan ng 7-year each na tinatawag sa kanilang relasyon. As of yesterday, wala pang pahayag si Jack Roberto tungkol sa kanilang paghihiwalay. Pero sabi nga ni Barbie, marami silang dapat ipagpasalamat at masaya naman ang kanilang relasyon. Bahagi pa ng kanyang Instagram post, sabi nito ni Barbie, "Having you in my life was the happiest I had ever been. 7 wonderful years, a lot of laughs, a lot of ramen, and so much love. Your love was exceptional, but sometimes good things fall apart, so better things can come together. Beautiful goodbye, Jack Roberto," ang sabi ni Barbie. Para sa sabi nga dito, para sa dating boyfriend. Kaya, iyan po ang mga huli pang mga sinabi ni Barbie tungkol nga sa kanilang hiwalayan. Gorgie Rula po nag-uulat mula sa showbiz ng DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Gorgie. Magandang umaga, Pilipinas! Meron din daw hihiwalay sa gabinete. Nagsubmit na daw ng kanyang irrevocable resignation. Hindi ko lang alam kung sa Pilipinas ba yan o sa abroad. Magandang umaga muna kay sa Dimalibot at Cabrero family dyan po sa Shuttle, Washington. Magandang umaga, Pilipinas! Hoy mga mamis, po pwede ho tayong mag-laundry day today, ha? Kung ito ka ba kapag makapit, marikit at malupit ang mancha? All you need is pride, but mapahirapan ang self-con sa pride, easy at worry-free naman ang laundry. Sa triple stain-away formula, tanggal ang matitinding mancha based on test sa chocolate, mud, and sabon cotton. Gawa po ito ng ACS. May buntag sa mating paminaw natin diyan sa Kidapawan sa Te. Nagbabala si Senator Bongo sa mga mapanganib o sa mga panganib sa kalusugan ng usok mula paputok ka. Kasabay nito, hinimok ni Go ang chair ng Senate Committee on Health ang publiko na maging mapagmatyag hinggil sa panganib sa kalusugan na dulot ng usok mula sa mga paputok na maaaring manatili sa hangin ng ilang araw matapos ang pagsalubong sa bagong taon. Ayon kay Go, bagamat maganda ang pagdiriwang ng bagong taon, hindi dapat kalimutan na ang usok ka mula sa mga paputok ay maaaring makapaminsalan sa kalusugan, lalong-lalo na sa mga bata, matatanda at mga may sakit sa baga o yung hirap sa paghinga. Panawagan ng senador sa mga nakaranas ng mga sintomas na may kaugnayan sa smog exposure, agad na humingi ng medical attention gamitin ang malasakit centers na nag-aalok ng streamlined na tulong medikal at pinansyal. Iginit pa ni Senator Go, ang malasakit center ay para sa lahat, lalo na sa mga nangangailangan ng tulong para mabayaran ang mga pahirap na bayarin sa mga ospital. Simula na ngayong buwan ang pagbebenta ng mas murang presyo ng bigas sa ilalim ng Rice for All program. Mula 45 pesos per kilo na bigas ay mabibili na ngayon sa ngayong Enero ang 38 hanggang 39 pesos per kilo na bigas.
Mabibili ito sa mga kadiwa ng Pangulo Center na plano rin ang Department of Agriculture na paramihin pa ng 1,500 sa buong bansa. Bukod sa murang bigas, inilunsad din ng DA ang sulit rice at nutri rice para sa mga kadiwa outlets. At yan ay mangyayari ngayong taon. Ilulunsad din ito sa mga piling pamilihan at mga estasyon ng tren sa presyong 35 hanggang 36 pesos per kilo sa National Capital Region, kalaunan targeting maibenta sa buong bansa. Matatanggap na ng mga kawani ng gobyerno ang kanilang medical allowance mula ngayong taon. Ito ay matapos na aprobahan ng Department of Budget and Management ang guidelines para sa pagbibigay ng 7,000 medical allowance para sa 2025. Ayon kay Budget Secretary Mena Pangandaman, kabilang ito sa mga pangako ng Pangulong Bongbong Marcos na patasin ang sahod ng mga empleyado ng gobyerno. Sakop ng DBM Circular ang lahat ng civilian government personnel sa mga ahensya ng gobyerno, kabilang ang mga state universities and colleges, mga government-owned and controlled corporations o mga GOCCs. Ibig sabihin na naman ang appointment status, regular man, casual o contractual, appointive o elective, o yung mga on full-time o part-time na employment ay mabibigyan ng medical grant. Kasama rin dito ang mga empleyado ng lokal na pamahalaan at mga local water districts. Patay ang isang person deprived of liberty o PDL habang 2 sugatan sa nangyaring pananaksak sa maximum security compound sa New Bilibid Prisons. Ayon kay Bureau of Corrections Acting Superintendent Corrections Chief Inspector Roger Buncales, pasado alas 7 ng umaga sa Gate 1A, Quadrant 4 ng compound nangyari ang naturang insidente. Hindi naman pinangalanan ng Bucor kung sino ang mga PDL na sangkot sa naturang saksakan habang hindi pa nasasabihan ang kanilang pamilya. Patuloy pang investigasyon sa naturang insidente. Tatawaging Generation Beta ang mga isisila ngayong taon hanggang sa 2029. Kabilang sa mga unang batch nito ang mga New Year babies na isinilang nitong January 1. Mayroon ang mga magulang ng mga Gen Beta, ang mga millennial o mga Gen Z. Sinabi ng social analyst at futurist na si Mark McQuiddle, mabubuhay ang mga Gen Beta na araw-araw nang gumagamit ng Artificial Intelligence o AI. Inaasahan din na magiging mas nakasentro ang mga ito sa pakikipagkapwa-tao at pagtulong sa mga komunidad. Inaasahan din mabubuhay sila ng hanggang ika-2022 century, ika-22 siglo. At pagsapit ng kalagitnaan ng 2030, sila na ang bubuo ng 16% ng populasyon sa buong mundo. Pero ang mas nakababahala po yung balitang may 12 anyos, hindi. 9 na taong gulang ba yun? 9 years old na nabuntis doon ho sa Mindanao. Ang tatay, 12 anyos. Ano ba naman yan? Siguro sa mga susunod na pagkakataon, pag-usapan natin yan, ha? Maganda umaga, Pilipinas! Ay, naku mga misi, sa amoy araw pa si Mr. Pag-uwi galing ng trabaho, abay dahil yan sa germs sa katawan nila para labanan ang amoy araw at amoy pawis, gumamit ang Shield Bath Soap regularly. Unbeatable ang Shield sa paglaban sa germs versus another brand by Shea Butter. Pampalambot ang kutis sa presyong abot kaya 12.50 SRP. Kaya naman recommended ito ng Philippine Nurses Association. Kaya mga misis sa challenge show, subukan ang Shield Bath Soap. Galit sa sakit, may malasakit, sulit na sulit. At habang kayo naliligo gamit ang Shield Bath Soap, habang kayo nagsashower sa malamig na umaga, gamit ang Shield Bath Soap, ito na ang ating mahiwagang tunog. Mahiwagang tunog! Galingan nyo! Actually, malapit-lapit na. Muntik-muntik ka na nga mapanalunan kahapon eh. Wala pang feedback si Tunog Master Babel Aribe kung meron bang humabol ng bandang hapon. Ang inyo pong mga sagot, ipapatala po ninyo sa 0919-282-6485. Ulitin natin 0919-282-6485. Sundin ang tamang format ng pagte-text, empty space, name slash, other slash, contact number slash, at ang inyong sagot. Isang beses lamang po maaari mag-text sa ating text line gamit ang inyong mga mobile number. Isang sagot pala, isang mobile number. Ayan,
At para ho dun sa mga sasali naman online, aba kinakailangan meron po kayong sharer badge. Ayan ha. Huwag na muna tayo magbigay ng clue. Actually, yung clue nakuha na ho yung item number 1, item number 2. Kaya lang hindi pa ho sila nagtatagpo. Pati yung prinsipyo ng P6, hindi pa rin ho nagtatagpo. Maganda umaga, Pilipinas! Ohayo gozaimasu sa mga suki natin dyan sa Japan. Ang daming Pilipino ngayon sa Japan. Alam nyo bakit? Nagbukas kasi ang nagbukas ng direct flight ang Cebu Pacific mula Maynila hanggang Sapporo. Ang mura. Wala pa yata ang 10,000 eh. Yung kung sasakay ka sa regular na flight, baka times 3 yung airfare. Pagkatapos pagdating mo naman sa Sapporo, ang daming doon yung Airbnb. Tsaka kung hindi ka naman masyadong maarte, di ba? Okay na sa'yo yung 3-star hotel, ha? Okay na. Mura ho kasi bilihin ngayon doon. Mura. Tsaka ang inaabangan nila, yung Ice Curving Festival. Ice Curving Festival. February yun. Kung dito ho sa Pilipinas, malamig hanggang February, doon ho ang snow, tatagal beyond February. Maganda umaga, Pilipinas! Pero malamig din daw dyan sa may bandang Tokyo, ha? Tsaka sa may bandang Osaka. Tsaka doon kasi pagka nag-sale, sale talaga. Kaya yung mga kababayan natin, pagpunta, isang maleta, pagbalik, 2 na. May balikbayan box pa. Dito naman daw kasi sa Pilipinas, pagka nag-sale, i-jack up po na yung presyo, saka mag-sale. Bawas konti ng discount. Ay, susme. 29 na makalipas sa alas 4 ng umaga, nagtataka si Senator Amy Marcos kung bakit nananatiling mahal ang presyo ng asukal sa mga lokal na merkado kahit na umaangkat ang gobyerno at mababa din ang farm gate price. Sa town hall meeting ng radyo natin nationwide, sinabi ni Senator Marcos, mula 2,800 na kada 50 kilo bags ng asukal, bumaba na sa 2,600 ang mill gate price ng asukal. Patuloy niyang idinadaing ng mga mamimili na hanggang 80 pesos ang kada kilong asukal na nabibili nila na posible anong resulta naman ng pagsasamantala ng ilang abusadong trader. Nananawagan si Senator Marcos sa Sugar Regulatory Administration, aksyonan ang nasabing problema at palakasin ang lokal na produksyon ng asukal. Nangungulelata niya ang Pilipinas sa sugar production kumpara sa ibang bansa, kagaya ng Thailand na pumapalo ang produksyon dahil sa mga high-tech at mga episyenteng kagamitan. Sinabi ng Presidential Sister, panahon nang mag-invest ang pamahalaan para sa modern machinery at training ng mga magsasaka upang matuto ng mga bagong teknika gamit ang pinakamahusay na teknolohiya. Idiniin pa ni Senator Marcos na manganganak ito ng food security at mas malaking ambag sa industriya na magpapatatag din sa national economy. Lilikha ng libo-libong mga trabaho at lalawak ang sugarcane farming sa Pilipinas. Maliban pa dito sa mga presyo ng production ng asukal, mag-level up tayo kasi kung ihahambing natin yung sugar production natin laban sa Thailand, halimbawa. Yung mga mills kasi natin, mga luma, ibig sabihin, yung sa Thailand, napaka-efficient, pigang-piga talaga yung tubo na ang dami-dami na nakukuhang asukal. Sa atin, parang bitin. Kaya, nalulugi tayo. Dapat mag-invest tayo sa mas mabagong mga mill, mas magandang transportation para hindi bugbog yung mga tubo na tuyot na pagdating sa sentral, alam mo yon. Kasi ang pangit ng kalsada. Oo nga, sa totoo lang. At saka alam nyo, simple na naman sekreto ng maraming bansa ngayon sa pag-improve ng kanilang produksyon. Irrigation. Matakin nyo, ang Thailand, no? Ang mga nyuga nila, irrigated. Ang mga taniman nila ng tubo, irrigated. Dito ho sa atin, kung gaano tuyo yung tubo, ganun din ho katuyo yung lupa. Di ba? Utilization ho ng lupa ang isa ho sa mga pangunahing problema ng mga Pilipinong magsasaka. Maganda umaga, Pilipinas! 4 na lider at 4 na tauhan ng Abu Sayyaf Group na nakabase sa Basilan, voluntaryong sumuko sa Sumisip, LGU at sa militar. Detalye na balita mula kay Jun Dimakutak, Aris 19. Assalamualaikum, Jun. Alaikum assalam, Kuyang Angel.
Sumuko na ang tinaguriang panghuling 4 na leader sa 4 na tauhan ng Abu Sayyaf Group Basilan Base na kilala bilang Tawakal Bayali Group. Voluntaryo silang sumuko sa pamamagitan ng nagkakaisang effort ng Sumisip LGU led by Mayor Jul Adnan Hataman, Vice Mayor Gulam Boy Hataman, 101st Infantry Brigade, 32nd IB, 4SF Battalion, 18th IB, 45th IB, MILF CCCH Basilan, headed by Haji Samad Atain, 114 Base Command MILF BF, led by Amir Sauran Mingkong, at Rajan Abdurrahman, Deputy Commander MILF Guerrilla Warfare. Ang mga sumukong lider ay kinilalang sina Tawakal Bayali alias Jaber, Abul Bayali alias Yajid, Julhair Bayali alias Juha at Hasib Tularsan alias Dadi, at kanilang 4 na tauhan na sina Yusuf Bayali, Marjan Bayali, Maktin Bayali at Apong Upaman. Isinuko nila ang gamit nilang matataas sa kalibre ng mga baril, isang unit ng M203 grenade launcher, 3 units ng M16 rifles, isang caliber carbine rifle at assorted ammunitions. Ayon sa mga LGU leaders, ang pagsuko ng 8 ay tinaguri ang crucial para sa munisipyo ng Sumisip Basilan na nangangarap ng matagalang kapayapaan para sa inaasam na pag-unlad at sa pamamagitan ng dedication and commitment ng military para sa kapayapaan. Naabot ang tiwala at kasunduan na walang buhay na nalalagas. Pinapurihan din ng military officers ang LGU sa kanilang pakikisa sa layunin ng lahat ng sektor ng Basileño para sa kapayapaan at kaunlaran. Sa muli, dineklara ng militar at ng LGU ang Basilan bilang ASG-free. Wala sa Central Mindanao, RH19, June Dimakutak, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sukran Jun, maraming salamat. Magandang umaga sa mga suki natin dyan po sa General Santos City at saka sa mga suki natin dyan sa Lanao, ha? 2 motorsiklo nagbangga naman, isang senior citizen patay. Detalye ng balita mula sa Action Radio Davao mula kay Jun Soter. Jun, may buntag. Patay ang isang senior citizen na nagmamaniho ng motorsiklo matapos itong sumalpok sa isa pang motorsiklo habang bumabiyahe sa CP Garcia Highway sa Davao City kahapon ng umaga. Sa report ng kapulisan, isang nagangalang Ed, 64 anyos, na residente ng Kabantian, Davao City, at isa pang nagangalang Johnny, 38 anyos, na residente ng Digo City, ang sangkot sa insidente. Ayon sa investigasyon ng mga otoridad, habang binabaybay ni alias Johnny sakay ng kanyang motorsiklo ang nasabing kalsada mula sa kalye ng Barangay Panakan, nabangga dito ang biktima na galing Mamay Road patungong Kabantian na direksyon. Nagpang-abot ang dalawa sa nasabing kalsada na naging sanhi ng banggaan at pagkasugat ng motoristang sangkot. Mabilis na nirespondihan ng Central 911 Medics ang insidente at dinala ang sugatang biktima sa ospital, ngunit ito ay binawian ng buhay alas 7 ng umaga. Sa ngayon ay nasa kustodiya na ng kapulisan ang mga motorsiklo, gayon din ang driver ng nabanggang motorsiklo. Ito si Jun Soter para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Daghang salamat, Jun Soter. Ngayong nagtapos na ang taon. Pagkakataon namang salaminin ang 2024. Ito po ang pahayag ni Senator Lito Lapid. Dumaan po tayo sa maraming tagumpay at kabiguan, pagpapala at mga pagsubok. Subalit nananatiling matatag ang diwang Pilipino at hindi kailanman itutumba ng hamon ng kasaysayan. Sabi po ni Senator Lapid, sana po ay maging daan ang katatapos na New Year celebration para sa pagpapatawaran at pagkakaisa, hindi lamang ng bawat pamilyang Pilipino kundi ng buong bansa, lalong-lalo na siguro ang mga politiko. Tayo daw po ay magdasal para sa isang taong mapayapa, masagana at puspos ng pag-ibig. At sa lahat ng mga Pilipino, binabati kayo ni Senator Tolitz ng Happy New Year. Magandang umaga, Pilipinas! Electric Cooperative sa Leyte nakipag-ugnayan na sa NGCP para pag-usapan ang nangyaring malawakang brownout noong pagsalubong sa bagong taon. Detalye ng balita mula kay Jimmy Angay-Angay, RH32. Jimmy? Makiugnayan ang Leyte Electric Cooperative sa National Grid Corporation of Philippines para pag-usapan matagal na brownout na dinanas sa pagsalubong ng bagong taon. Ito ang sinabi ni LEICO General Manager Engineer Fernan Poltan. Mahigit 9 na oras kasi
ang brownout sa lungsod ng Tacloban, bayan ng Babat, Ngunliti at Palauliti sa pagsalubong ng bagong taon dahil naputol ang linya ng NGCP na bumagsak sa may bundok ng Nulatula papuntang sa may liit na area sa siyudad ng Tacloban. Disyembre 31, alas 10:11 ng gabi, ang pag-brownout. Bumalik ng supply ng kuryente alas 7:30 ng umaga noong Enero 1 sa taong kasalukuyan. Inulan ng mga batikos ang Electric Cooperative sa Tacloban at NGCP mula sa mga electric concessionaires dahil kung saan dapat magsayang mga residente sa pagsalubong ng bagong taon doon pa nawala ng kuryente. Wala dito sa DYV Action Radio Tacloban, ito si R32 Jimmy Angay-Angay para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Daghang salamat Jimmy, maupay nga aga sa mga kababayan ho natin dyan sa Tacloban. At baka may mga importante tayong lakad, magbaon ho ng proteksyon ng pamilya laban po sa mikrobyo, ang family alcohol. Dalawang formulation ng family alcohol na pwede nating baunin, yung family 70% isopropyl alcohol, especially prepared for clinics, hospital, pharmacies, laboratories, pero okay na okay din po sa mga households. Very effective yan sa disinfection at sterilization. Ganyan ang bagsik ng family 70% isopropyl alcohol. Maghapon man ninyong gamitin, no problem. Hindi po manunuyong inyong mga kamay dahil meron po itong moisturizer. Yun namang mabangong family rubbing compound improved alcohol. Ayan ho yung mabangong isopropyl alcohol na ginagamit po ng mga masahista, mga barbero, mga doktor, mga nurse, mga komadrona for sponge, bathing, and other cleansing purposes. Family rubbing alcohol para DZRH subok na sa mahabang panahon. Mabibili sa namang butik at convenience stores nationwide. Family rubbing alcohol, hindi lang pampamilya, pang sports pa. Maganda umaga, Pilipinas! Nananawagan naman si Senator Loren Legarda sa mga otoridad na higpitan ang implementasyon ng Clean Air Act matapos mabalot ng polusyon ng Metro Manila sa pagsalubong sa bagong taon. Ayon kay Senator Legarda, matinding panganib sa katawan ang dala ng labis na pagpapaputok, lalo na sa mga may problema sa baga. Dahil ang usok ay namula sa nasunog na pulubra, meron hong mga dalang panganib sa ating pong baga. Sinabi pa ni Legarda na tinitiyak dapat ng Clean Air Act na magiging malinis ang hangin sa ating kapaligiran na ating pong nalalanghap o hinihinga. Kabilang narito ang maaaring epekto ng polusyon. Ayon pa sa ulat, ilan sa mga syudad sa Metro Manila ang nagtala ng mataas na antas ng polusyon noong umaga ng Enero 1. Nabalot ng makapal na usok ang National Capital Region ilang oras matapos ang putukan at yan ay maaari daw pong tumagal pa ng ilang araw. Iginit ni Senator Legarda, dapat mahigpit na pinatutupad ang pagbabawal sa ilegal na paputok. Limitahan din ang pagpapaputok sa ilang lugar upang maiwasan hindi lamang ang matinding air pollution kundi pati na ang mga aksidente. Sinabi pa ni Senator Loren na dapat buksan ang mga air quality monitoring station at makapagbigay ng real-time update sa mga residenteng dapat ay may ibig pagbasehan ang kinakailangan nilang mga impormasyon. Alas 4:40, 60 tauhan naman ang PNP sa Bataan na nakatalaga sa Drug Enforcement Unit at Intelligence Unit sa mailalim sa Surprise Random Drug Test. Detalye na balita mula kay Danny Kumilang. Danny, good morning. Upang matiyak na hindi gumagamit ng ipinagbabawal na droga ang mga tauhan ng kapulisan sa Bataan, isang surprise random drug test ang isinagawa sa 60 kapulisan sa loob ng Camp Cirilo Tolentino, lungsod ng Balanga na direktiba ni Bataan Provincial Director Colonel Parmetria. Pinangisiwaan ito ng Bataan Provincial Forensic Unit sa pangunguna ni Provincial Chief Police Lieutenant Colonel Amelin Maclid. Ang 60 PNP personnel na sumailalim sa surprise random drug test ay nakatalaga ang mga ito sa Drug Enforcement Unit at Intelligence Unit sa buong probinsya ng Bataan. Layunin ng aktibidad na manatili ang mataas na integridad ng PNP, disiplina at tiwala ng mamamayan upang lalo pa silang makapagpatuloy sa pagtupad sa sinumpang tungkulin na pangalagaan iligtas sa lumalalang problema sa droga ang mga Pilipino. Danny Kumilang, RH37 DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Danny. May paabak kayungan sa ating mga kababayan dyan po naman sa Pampanga, 441.
Bukas naman ang Comadrona Party List sa mungkahing magkaroon ng medical training partnership ang Pilipinas sa ibang bansa upang magbukas ng mga bagong oportunidad at hindi masimot ang ating mga health professional. Sa pamamagitan nito ng Student Exchange Program kung saan maglalaan dapat ang gobyerno ng sapat na insentibo sa mga faculty member na magbabahagi ng kanilang expertise sa foreign students. Ito'y suhestyon naman ng University of the Philippines Manila Chancellor na si Michael T. Ayon kay Comadrona Party List nominee Attorney Fiona Itona, bukod sa posibleng solusyon sa nararanasang shortage ng healthcare workers, makatutulong din ito upang mas maging globally competent at highly skilled ang mga Pilipino at matugunan ang mga hamon ng medical education sa bansa. Pero kasabay ng nasabing programa, kailangan na niyang aksyonan ng Estado ang matagal ng hinaing ng mga healthcare worker gaya ng mababang sweldo at iba pang mga benepisyo. Oras na makalusot sa 2025 midterm elections, sinabi ni Attorney Itona na ang Comadrona Party List ang magpupursige ng pagkakaroon ng competitive salary at iba pang non-monetary benefits upang mahimok ang mga health workers na manatili sa Pilipinas sa halip na mag-abroad. Palalakasin din ng Comadrona Party List ang retention program gaya ng karagdagang benepisyo sa mga health workers na nagsisilbi sa mga remote o mga unserved area at lilikha ng career growth opportunities gaya ng specialization program at iba pang leadership training. Ay, magandang umaga po sa mga suki natin dyan sa Calamba, Laguna. Magandang umaga din po sa mga taga-Asinggan, Pangasinan. Masantos siya kabasan, Itzeki Amin sa ating mga kababayan dyan sa Pangasinan. Lalaki, binugbog, patay. Ito po sa Dumangas, Iloilo. Detalye ng balita mula kay Aris 39, Aini Grace Bravo. Aini, good morning. Patay ang 34 anyos na lalaki na binugbog ng kanyang mga kasamahan sa inuman sa Barangay Pulao, Bayan ng Dumangas, Iloilo. Sa pag-imbestiga ni Staff Sergeant J. Dugayo ng Dumangas Police Station, nag-inuman ang mga sospek sa bahay ng tiyuhin ng biktima. Kasama rin ang biktima na nakipag-inuman. Ngunit may nangyaring komosyon at sagutan sa biktima at mga sospek dahil na rin sa kalasingan nang umalis ang biktima. Sinundan ito ng mga sospek ayon sa mga nakakita. Ang mga sospek rin ang nagdala ng biktima pabalik sa bahay ng kanyang tiyuhin, ngunit nagtaka ang kanyang pamilya na hindi na ito humihinga kaya tumawag sila ng pulis. May nakitang mga pasa sa katawan ng lalaki. Ipina-autopsy ang bangkay ng lalaki upang malaman kung anong dahilan ng kanyang pagkamatay. Mula sa Action Radio Iloilo, ito sa RH39, ay ni Grace Bravo para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Daghang salamat, ni Grace Bravo. Motorsiklo na pinaharorot sa pagsalubong ng bagong taon. Nagliyab! Sinalubong niyang bagong taon ng walang motor. Yan po ay nangyari sa Santa Barbara, Pangasinan. Detalye na balita mula kay Freddy Pajardo, RH38 Freddy. Labis ang panghihinayang ng isang 28 anyos na karpintero na si alias Boy ng Barangay Sungkil, Santa Barbara, Pangasinan matapos magliyab ang kanyang motorsiklo alauna ng madaling araw ng bagong taon. Sa investigasyon ng mga tauhan ni OIC Chief of Police Lieutenant Colonel Michael Datuin, magdadalawang taon pa lamang ang motorsiklo ni Boy at hinuhulugan pa niya ito. Ngunit bago ang New Year, ginastusan pa niya ng 1,500 pesos para lamang sa maingin na tambutso o mapler para sa pagsalubong sa taong 2025. At alas 9 pa lamang ng gabi ng December 31, pinapaharurot na ni Boy ang maingay niyang motorsiklo paikot-ikot sa kanilang barangay hanggang sa umabot ng alauna ng madaling araw ng New Year. Habang hinahataw niya ito, biglang nagliyab ang makina ng motorsiklo hanggang sa tuluyan na itong masunog. Hindi naman nasaktan si Boy, kaya lamang ang masakit ay wala na siyang motorsiklo pero higit isang taon pa niyang huhulugan ito. Ito si Freddy Pajardo, Aristertit, nag-uulat para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Freddy Pajardo. Nasa huli talaga ang pagsisisi. Kung hindi pa naman isa't kalating ogag. Ay, sus, may Ginoo. Diyos maraming aga sa mga kababayan natin dyan po sa Masbat. Bicol pala, Bicol. Magandang umaga po sa inyo. Magandang umaga, Pilipinas!
Pilipinas. Magandang umaga din po sa mga taga Masbate, sa mga kataingan na Masbate. Uy, teka nga pala, nakaligtaan kong i-congratulate yung pong mga winners natin sa radyo natin Excellence Award, noong bago matapos ang 2024, Muli nagpapasalamat po tayo sa ACS, sa Manufacturing Corporation, at sa Comadrona Party List dito po sa kanilang suporta sa taunang pagkilala natin sa mga natatanging mamamahayag ng radyo natin nationwide. Radyo natin Excellence Awards 2024, kabilang po sa mga kinilala si Brenda Valera ng radyo natin San Jose, Best Music Radio Jack. Ayan, congratulations kay Brenda. Marami siyang hinakot nanalo din po siya ng Best Magazine Program Host. Congratulations ulit, Brenda. Ang Best Newscaster of the Year, si Adonis Don Suratorio. Ayan, wala naman sa radyo natin Kalapan. Congratulations din sa iyo, Don. Best Field Reporter naman, si Waway Belen. Ma'am Waway, may buntag di mo, Mula po naman ito sa radyo natin Pagadian. Ayun, Oo. Random na lang natin ilabas sa RHTV, kung sino na lang yung available dyan, Tapos yung Best Public Affairs Program Host, si Irene Key Nazareno ng radyo natin Lawang. Congratulations, Irene. Best News Program naman, Good Morning Ormin ng radyo natin Kalapan. Tapos Best Public Service Program, ang radyo natin At Your Service ng radyo natin Kalapan. Best Public Affairs Program, Usapang Magsasaka ng radyo natin Gimba. Galing, Tapos Best Magazine Program, Usap Tayo sa radyo natin Iriga. Ito patunay lamang na ang radyo natin at ang DCRH ay nakakaabot sa pinakaluklok na lugar, liblib na lugar sa buong Pilipinas. Sa dami ho nito. Abay, mahigit 100 stasyon po ito, na inyo pong tinututukan araw-araw. Best Entertainment Program naman, ang Candy Talks ng radyo natin San Jose. Diyan po ito sa Nueva Ecija. At ang Best Station of the Year. Congratulations. Second time na hinirang bilang Station of the Year ang radyo natin Kalapan 96.9 dyan po sa Kalapan, Mindoro. Magandang umaga, Pilipinas! Congratulations po sa lahat ng mga winners at muli maraming salamat po sa ACS Manufacturing Corporation at ang Comadrona Party List. Thank you po sa inyong suporta. Magandang umaga, Pilipinas! Pero suportahan din ho natin ang ating pong mga magsasaka. Sa pamamagitan po ito ng pagtatanim pagtangkilik sa kanila pong mga produkto. Gaya halimbawa nga po na ginagawa po ng Quezon, dyan po sa lalawigan ng Quezon. Sa tulong po ni Dr. Helen Tan, yung po mga planting material ng kakao galing Davao, hinakot po yan para maitanim sa ilalim po ng mga nyugan. Kaya ngayon nagpo-produce sila ng dekalidad na cacao beans. Pinaprocess yan para maging tangerine chocolate. Kaya tangerine chocolate po ay brand ng mga magniniyog ng mga magsasaka dyan po sa lalawigan ng Quezon. Ang tangerine chocolate ay available sa 0919-095-5935. Walang price increase, At available din po ito yung mahigit 10 variants ng tangerine chocolate po. Pwede nyo i-verify sa tangerinechocolate.ph. Pwede din kayo umorder online via that website, tangerinechocolate.ph. Ang sabi nga po ni Dr. Helen Tan, sino bang magmamalasakit sa Pilipino kundi ang kapwa Pilipino? Kaya sa bawat tangkilik po natin ng tangerine chocolate, pinalalakas natin ang loob ng ating mga magsasaka, pinalalakas natin ang ating lokal na ekonomiya. Tangerine chocolate, 100% gawing Pinoy, kaya dapat nating tangkilikin. Magandang umaga, Pilipinas! Happy birthday kay Senator Francis Tol Tolentino. Nagdiriwang din po ng birthday niya ngayon. Alam po ninyo, sabi nga nila, ang daming reklamo ngayon tungkol sa ROTC. Ang daming mga reklamo tungkol sa iba pang mga programa na nagpapanumbalik sa military training. Pero yan kinakailangan talaga. Ako naniniwala ako sa kabutihan ng pagsasanay sa kabataan sa leadership, sa military leadership sa pamamagitan po ng ROTC. Produkto po ako ng ROTC sa Mindanao,
At alam ho ba ninyo na isa sa mga tinitingnang model ngayon ay yung mga ginagawang pagbabago ng Officer Candidate School Program. Kaya makakasama natin ang isa pong produkto ng Australian National University. Ito po ay merong Masters in Military and Defense Studies at nagsasagawa po ng mga reforma sa Officer Candidate School Program ng Philippine Army. Ang kanilang commandant, si Colonel Harold M. Cabunok. Colonel, good morning. Kumusta na ho kayo? Good morning, Angelo, at sa lahat ng ating tagapakinig. Magandang umaga po sa inyo lahat. Ayan, alam ho ninyo, sundin ho ninyo yung mga vlog ni Colonel Cabunok. Ano, ha? Marami kayong matututunan, hindi lamang sa paghawak ng baril, kundi yung tamang mga pagdidisiplina. Ano? Colonel, number 1, siguro umpisa natin, ano yung mga reforma ginagawa nyo dun sa programa para sa Officer Candidate School? Sa ating mga Officer Candidates. Unang-una, tinignan natin ano ang dahilan kung bakit maraming mga maltreatment or hazing practices. Napansin natin yan in the past years na kung saan ay meron pang namatay sa Philippine Military Academy. Yun yung sa taong 2019. At dahil doon ay nagkaroon ng tinatawag na war on hazing. Ang effort na ito ay tuloy-tuloy yan, no? Maging sa PMA at maging sa Philippine Army Officer Candidate School. Ngunit inanalyze ko pang mabuti, bakit hindi 100% talagang mabura o matanggal yung mga hazing practices? Ayon doon sa aking research, after nung nagkaroon kami ng survey at saka key informant interview, nakita namin na ito ay bunsod ng kultura. Na may kultura sa military training, no? Napasa-pasa yan through the years, starting pa yan sa American period. Actually, galing din yan sa United States Military Academy, pasa-pasa hanggang sa nag-mentor sila sa Armed Forces of the Philippines nung kabubuo noon, Philippine Scouts, later on ay Army of the Philippines hanggang sa naging Philippine Military Academy ang Philippine Constabulary School at nagkaroon din ng Officer Candidate School. Pasa-pasa lang lahat yung kultura na yon. At yon ay ang power tripping culture at yung tinatawag na dam guard system. Sa PMA, ang katumbas niyan ay yung tinatawag na fourth class system. So dahil doon sa dalawang bagay na yon, ay tuloy-tuloy na merong maltreatment practices or hazing practices na hindi natin napapansin kung walang namamatay. So dahil doon sa effort na yon, dahil doon sa problema na yon, ay nagkaroon kami ng effort na to the root talaga, kung saan yung pinaka-root ay talagang pigtasin, tatanggalin. Ngunit alam namin na ito ay long-term dahil culture change is disruptive. Hindi siya madaling gagawin. Maraming stakeholders ang dapat i-engage, dapat involved. Kasama dyan ang lahat ng mga alumni association, lahat ng mga kabataan na involved dyan. Kasi pati sa labas meron yan sa ROTC program, kinokopya yan ng mga civilian uniform services at andyan na rin ngayon sa criminology schools. So yung effort namin ngayon, tatanggalin lahat starting from the Philippine Army Officer Candidate School na aking hinahawakan ngayon. Colonel, ang sabi kasi nila, yun daw mga walking kuminsan, yung mga physical manhandling, yung pananakit, yung pagsigaw, yung pang-iinsulto, kasama daw yung sa pagdidevelop ng mindset ng tapang at saka tatag. Ako personally, hindi ako naniniwala doon kasi nung mag-ROTCU kami, nung maging first class kami, pinatanggal ko lahat yun. Lalo na yung mga gapang-gapang sa kanal na marumi. Di ba? Sabi ko lang, baka tarantaduhan yan. Di ba? Masusugatan ko minsan dahil sa may mga bubog. Yun daw ay para masukat ang tapang. How will you address that issue? Actually, mali yan. Sabi-sabi lang yan. Wala namang academic research na magsasabi na dahil pinagapang-gapang ka sa reception ceremony ay mag-translate yan into katapangan, mag-translate yan into heroism, mag-translate yan sa
beyond the call of duty actions. Bagkos, yung katapangan na yan, yung warrior ethos ay ma-develop, mahabang proseso yan. At kasama dyan yung tinatawag na character development. So yung nakikita na natin pampahirap, actually counterproductive yon. Dahil sa leadership, kung titingnan mong mabuti, ang definition yan, it is about influence. I-influence mo, hindi pwedeng puro gulpi-digulat, puro pananakit para sumunod. Ang ginagamit ay humiliation, pananakot, fear, no? Ang pinapairal para sumunod. Ginagawang tanga, yun yung dumb guard, kaya nga dumb guard. Ginagawang tanga para sumunod kahit pa man mali na yung inutos mo. Ito ay taliwas maging sa kung ano ang nakasulat sa ating konstitusyon na kung saan ang militar ay dapat sumunod lamang sa legal orders. Ganon din yung inuutos natin ayon sa mga nakalagay sa doktrina. Bagkus dahil doon sa kultura na yon na the senior is always right, ang juniors dapat obey before you complain, what happens here will end here. Dahil doon yung maltreatment ay tuloy-tuloy na ginagawa ng mga senior officer candidates o senior cadets. So yun yung ina-address natin. Yung combat training ay combat training. Kung pre-entry training, hinuhubog mo pa lang yan siya. Kung gusto niyang talagang maging mas mataas na level na skills at saka yung puso mo na mandirigma, doon yun sa Scout Ranger, which is an advanced training, which is a specialization training na maranasan mo. Doon ka maggapang-gapang sa mga putikan, talagang ipatikim sa iyo ang simulated scenario na kung saan ikaw ay nakikiligma. Dahil ito ay may klarong purpose to make you a warrior. So kapag dito sa Officer Candidate School at sa mga Philippine Military Academy at dyan sa ROTC, pre-entry training, hinuhubog pa lang natin. So huwag mong simulan sa puro pananakot, bagkos i-inspire mo yung mga kabataan na sila ay makakuha ng tamang leadership attributes at yung tinatawag na warrior ethos, dahan-dahan mong gagawin yan through combat training. Pero Colonel, ang sinasabi nga nila, yung developing na military mindset na dumadaan dun sa mga ganong klase ng mga exercises is designed to separate the civilian from the military. Yun daw yung iba daw kasi yung officer and a gentleman and an ordinary soldier, ordinary citizen. Kaya yun yung magkaiba. Kaya nga meron doktrina ng obey first before you complain, what you hear, what you see, what you hear, leave it here, yung mga ganon, di ba? At saka yung pag-indoctrinate ng oath of loyalty, if you speak for a man, ang tawag ganon, if you work for a man, speak well of him, and basta mga ganon, yung mga mindset na ganon. That is designed to develop a separation ng isang ordinaryong sibilyan sa isang kawal. Binaluktot yung mga konsepto, yung mga bagay na yon. For example, yung sinasabing obey first before you complain, sa combat scenario yan. Combat scenario. Ano yung combat scenario? Kaharap mo na yung kalaban, yung putukan, nag-start na yung putukan. Kapag may inutos sa'yo, dahil ang commander, they must make quick and sound decision kasi ikakamatay niyong lahat. Kung i-question pa, tama ba yung utos ng commander ko? Hindi. So, in that situation, you obey first before you complain kasi ikakamatay ng lahat kung papalpak ka dahil importante para sa army ay team integrity. So, yun yung application yun. Obey first before you complain. Pero under normal conditions, halimbawa, during sa training, hindi pwedeng obey first before you complain. Ang tinuturo namin, obey only legal orders. So kung binubugbog ka na, bawal ka pang mag-complain. We are supposed to be adherent to the rule of law. Ang karamihan ng armed forces, lalo na yung mga advanced militaries around the world, they are not allowed to manhandle their trainees. US Military Academy, dito sa halimbawa dito lang sa Southeast Asia, ang Singapore, dyan sa down south ang Australian Defense Force Academy, walang pananakit yan. Pero
disiplinado ang kanilang mga sundalo. Nag-iisip ang kanilang mga sundalo. Ang kanilang pinapairal ay good leadership. So yun yung counter-argument diyan sa sinasabi na binabaluktot na mga konsepto na itong gagawin natin ay obey first before the complain because you are a soldier. Mali yun. Mali po yun. Di lang yun. Tsaka yung sinasabi nila, kinahanglan maguni kay para di magbinayot-mayot. Di ba? Basing niya, ang ma-develop na ito, mga badingding, di ba? Alam ho ninyo kung talaga ang mindset ho ng bata, di ba, nandun sa ganong level. At yan naman, hindi naman natin itinatanggi. Meron nga po, may mga graduate nga ng PNPA na ngayon ay lalaki na pinayagan na magdamit babae. Because nirerespeto natin yung choice nila sa wala tayong gender bias, di ba? Pero yung sabihin mong kaya mo gugulpihin para maging lumabas ang tunay na pagkalalaki. Kalokohan ho yun. Kung ano sexual orientation yan at yung sexual orientation, hindi mo maaalis dyan. Di ba? Ano yun? Actually, lahat ng mga justification ng mga power trippers ay igagaslight ka pa. Kung halimbawa, napaluha ka, mahina kang klase, ganito, ganyan, no? At laging iniugnay na kapag ikaw hindi nagrereklamo dahil minaltreat kita, hinaze kita, hindi ka nagrereklamo, tunay ka na lalaki. Samantala, kung titingnan natin sa kasaysayan, sa Battle of Thermopylae, ang mga tauhan ng King Leonidas, maraming mga, sabihin natin bakla, sila ay may relasyon doon sa kanilang mga kasama, yung mga kabady nila doon, na yung 300, yung nakipaglaban sa Persians. O kung ang argument gawin mong maging bayot ka, maging bakla ka, kung ikaw ay mahinang nilalang o ikaw ay umiyak. Bakit yung mga sa Battle of Thermopylae ay pinakita nila kung ano ang tunay na katapangan ng isang sundalo? So yan ang argument. Pangalawa, bakit may mga lumalabas tayo ngayon ng mga battle-hardened na mga female officers? Andyan si First Lieutenant Dolorican ng 9th Infantry Battalion. Bakit siya ay nanagumpay sa pakikidigma? Awardee siya ng Distinguished Conduct Star. Bakit yung aking sundalo nung ako ay nasa 33rd Infantry Battalion? Sila ay handang humarap. Dalawa yon, si Private Granada at si Private Porcadilla. Nag-train sila ng warfighting. Sumama sa mismong aking patrol doon sa aking scout platoon. At napabakbak sila mismo. Andyan ako mismo, nakikita ko, ino-observe ko sila during the heat of the firefight. Hindi naman sila tumakbo, hindi naman sila umiyak. So, mali yung mga argument na yon na sinasabing kapag hindi ka iyak, kapag hindi ko sila minamaltreat pero naging warrior sila eh. Colonel? Skills po, skills ang ibigay mo para maging warrior. Skills, pangalawa, dito sa isip. Ang dahilan kung bakit nanaig ang mga Vietnamese noong sa matagal na panahon, starting pa sa French noong 1950s hanggang sa Americans, namana nila 1960s hanggang 1975. Bakit? Yun ba ay tungkol sa binubugbog ba sila ng Vietnamese forces, ng mga leaders nila? The answer is no. Bakit? Will to fight. Dapat dito sa isip, indoctrination. Pangalawang example. Bakit marami sa mga matatalino UP, UST na mga estudyante kabataan matatalino bakit sila ay nag-NPA? Ay i-compare mo ilan ang mga nag-NPA na humaling na mag-NPA na loko, na linlang kaysa napupunta sa Armed Forces of the Philippines. Bakit? Dahil ang itinuturo nila, ang kanilang indoctrination o pang-brainwash, dito ang tinatarget, utak. At sila ay lumalaban, walang sweldo, umabot tayo ng 50 years, more than 50 years na nakikipaglaban sa kanila. Ngayon pa lang, dwindling down, no? Dwindling na yan sila. Pero, makikita mo, will to fight matindi. So, ibig sabihin, anong mas importante? Dito sa isip, o parati na lang tayo pisikalan para maging disiplinado ang sundalo? So, yun ang mga examples ng argument o counter-argument doon sa sinasabi na maging tunay na lalaki kung bugbugin. Wala yung pinag-iba sa batang pinalaki sa palo. Diba? Sabi nila, pag ang bata pinalaki mo sa palo, matapang.
Hindi rin ho totoo yun. Di ba? Bata pa lang nadidevelop na yung mindset po ng violence. Kaya, Colonel, we salute that effort, itong ginagawa ho ninyo mga reforma. Sana pati yung kain-kain ng sili. Katarantaduhan yun. Magpipiga ka ng sangkaterbang sili pagkatapos ipapakain, di ba? Doon sa trainee o doon sa nag-apply na maging officer. Tapos minsan hindi pa nakontento, ipapahid sa mukha, ipapahid sa may mata. Sabi ko nga, ano bang mapapala nila? Di ba? Saktan mo. Power tripping talaga yun. Wala siyang kaugnayan sa... dapat kasi tumitingin ka anong purpose ng training. So tinatawag na purposive training. So halimbawa sa isang school o sa isang training program, mayroon kang tinatawag na terminal learning objectives. So ang gumagawa niyan, hindi sila tunay na trainer Wala silang tinitingnan na terminal learning objectives. Anong gusto mong ma-achieve sa dulo ng training na to? Ano yung gusto kong ma-achieve? Pangalawa, ang tanong ko dyan sa mga yan, lalo na sa mga ROTC, criminology, yung mga gaya-gaya, mga uniform service, ano ang doktrina, yung doctrine na pinagkuhanan mo ng iyong program of instruction? Kasi kung wala kang doktrina, puro sabi-sabi lang yan. Pangbandido lang yung banat mo. Doctrine ang importante. So sa isang advanced armed forces, all of their training program, their program of instruction are derived from doctrines. Hindi pwedeng sabi-sabi lang. Kahit na sabihin natin sa simbahang Katolika, sa mga Protestante, kapag magtuturo sila sa katikism, magturo sila ng religious program na diyan sa mga kabataan, mayroon silang pinaghugutan na sa hanggang bersikulo kinuha mo yan. At kung magdebate tayo, saan page yan saan page sa doctrine yan. So yan yung, ako nag-aral ako sa ibang bansa, sa US, Australia, nakita ko yan. Na kung magdedebate sila na tungkol sa isang bagay na ginagawa sa military, which page of the doctrine you can find what you're saying? Colonel? Yun yung wala sa atin, puro tsamba-tsamba. Sana ho, may manual ho kayo na-develop na, training manual o program of instruction na po pwede ho, prospectus, whatever, anong tatawagin natin dyan, code ba yan, or ang tawag dito, basta isang program na, written program that pwede nating i-share sa iba pang mga ROTC units, para i-adapt ho nila, di ba, tsaka yung mga procedure. Kasi sa totoo lang, ang dami hong ayaw mag-ROTC kasi ang tinuturo sa kanila, marcha-marcha. No kami hong ROTC, mag-first class ho kami, siniguro ko na meron hong lecture, matuto ng military science, yung pong mga kadete. Unfortunately, karamihan dun sa mga naging kadete namin dun na pumasok at binigyan namin ng ganun training, naging MNLF, naging MILF. Pero wala ka na, hindi mo naman mapipigilan kung yun talagang direksyon. But we develop a mindset of leadership. Ayan, ha. Sana ho, Colonel, yung programa ho ninyo, yung ginagawa ninyong, ano ba yan, ang tawag nyo dyan, manual, ma-adapt din ho ng iba pang mga military schools. Ang tawag namin dyan ay Platoon Leadership Development System. Kasi ang product namin ay Platoon Leaders. Gumawa kami ng sistema na ang focus ng training ay talagang character, actually, 3 naman yan. Military science, tactics, at saka physical development. So sa physical, lahat ng kung makikita mo sa labas sa mga criminology at saka sa ibang mga branches sa ibang uniform services, nakapokus sila panay physical. 3 dapat ang titingnan mo pag basic military training. Una, tactics, andun yung character development. He must be a man of character, a man of excellence, a leader of excellence, a leader of character. Ang pangalawa, tactics. Yung military science. Sa military science, dapat maalam siya paano magdala ng kanyang platoon. That is combat leadership. In achieving a mission. Ang sunod, yung tinatawag na physical education. Ang pag-develop sa physical education ay hindi yung puro masi-masi. Yung masi-masi, alam mo yan, kung nag-ROTC naman tayo, di ba? Yung ipa-exercise ka ng excessive para daw ma-develop yung mental. Samantala, ang purpose ng physical education is to develop their physical strength na kailangan niya para mag-achieve ng mission. So, magbuhat ka ng backpack na may supply na 1 week, kaya mong lakarin ang minimum of 20 kilometers,
sa ganitong time frame, kaya mong tumakbo ng half marathon, kaya mong mag-push up, mag-pull up kasi magkumpayot kag baging kapag aakyat ka sa bundok, maghawa ka ng mga ropes para makaakyat ka to surprise the enemy. Yun yung physical development na gagawin mo. So sa labas, kung makita mo, puro masi-masi, mass exercises, hindi naman sila mga fitness coach, hindi sila maalam paano mag-develop talaga yung proper na pag-develop, kundi mga seniors na nagpa-power trip na ang purpose lamang nila, mayroong mapakwit na mga tauhan nila, which is mali, naging attritional instead na developmental. Colonel, again, sabi ko nga sa inyo, this is a big challenge. It's a long hurdle. At you will be confronting tough challenges, lalong-lalo na doon sa mga naka-develop ng mindset nga po ng violence. Violent yun pagka talagang sinubo mo ang mga kadete mo sa violence. Culture of violence ang tinuturo mo dyan, hindi po leadership. Colonel, good luck, and I hope we can have a copy nung inyong manual na i-develop at para ma-share din ho natin sa iba pang mga future leaders natin na nagte-take ngayon ng ROTC. Good luck and congratulations. We are willing. Tapos yung pero yun, ipapublish nyo ba yan? May libro ba kayong or it will just be shared sa mga... Hindi siya libro, manual siya, intended na para gamitin ng mga schools. And katunayan, nagkaroon ng pag-uusap ang Philippine Navy OCS, Philippine Air Force OCS, meron kaming higher unit, tawag doon training command. So may katumbas yan sa Air Force at Navy dahil nahati-hati na yung OCS. Hindi na kagaya dati na AFP OCS siya, ngayon may Navy, Air Force, Army OCS. So nung nakita nila ang ginagawa ng Army, sabi niya kagaya ni si Rear Admiral Orbe ng Philippine Navy Training and Doctrine Command. Sabi niya, bakit nagawa ng Army? Bakit tayo hindi? So nag-usap-usap yung tatlo ng mga commandants to determine the best practices and come up with a common training implementation of the BMT. So meron na, simulan na namin yan, and we are continuously engaging with our counterparts to mainstream. And ang kasunod niyan, nakausap ko na rin ang G9 Philippine Army, buibisita rin sa amin ang RESCOM Training School, kung paano naman ma-adapt ito doon sa Reserve Force, yung ROTC na yung Reserve Force Development. So nasimula na namin, nagkaroon ng talk para maikwento sa kanila, ganito ang tamang pamamaraan, hindi yung puro ganyan na puro sabi-sabi. And we are really progressing towards pag-mainstream ng aming mga reforms sa training, hindi lamang sa OCS, kundi sa iba't ibang mga counterparts, and papunta na rin tayo doon sa ROTC program. Thank you, Colonel. At we look forward na darating yung panahon na yung mga ROTC graduates natin marunong magbasa ng mapa. Di ba? Basic lang na paggamit ho ng kompas at saka paggamit ng mapa. Yes. Hindi nga alam di ba? Napakaganda ng programang inyong ginagawa. Sana ho, suportahan ito totally, hindi lamang ng pamunuan ng Philippine Army, kundi ng Armed Forces of the Philippines. Colonel, Happy New Year, good luck, and again, congratulations. Salamat po for joining us. Maraming salamat, Happy New Year. At again, maraming salamat sa pagbigay ng pagkakataon as Philippine Army Officer Candidate School para ma-articulate namin ang aming change agenda na hindi lamang para sa amin, kundi ang impact niyan ay para sa kabataan sa buong bansang Pilipinas. Maraming salamat. Salamat po. Si Colonel Harold Cabunok, ang commandant po ng Officer Candidate School ng Philippine Army. Daghang salamat, sir. Maganda umaga, Pilipinas! Alas 5:15 ang oras sa buong kapuluan. Baka kayo ho hindi pa bumabangon ng maaga, dahil hirap kayong gumising. Kulang kayo sa tulog, hindi magandang tulog nyo. Dapat kasi nag-ultabayo. Isang oras bago matulog, 2 kapsula, yun po ipinapayo ho ng mga dalubhasa. Ano bang ultabayo? Ang ultabayo po ay postbiotic with Lactococcus lactis strain plasma. Yan po ay dumaan sa mahabang clinical trial sa Japan. Hindi po kwentong kutsero at hindi po mga sabi-sabi, kundi clinical trial. Ang bawat kapsula ng ultabayo ay
nagtataglay ng 50 billion cells ng Lactococcus lactis strain plasma. Kaya napaka-potent po nito na pagpasok sa ating katawan, ina-activate po yung PDC, yung plasmacytoid dendritic cell. Yan po naman yung commander ng ating immune system na nagtataboy ng mga toxin sa ating katawan habang tayo po ay natutulog. Kaya na-achieve natin ang magandang tulog, nakapagpapahinga ang ating katawan, na itataboy pa yung mga toxin sa ating katawan kung kaya napapanubalik po natin ang ating immunity na lalabanan ang mga sakit. Ang Ultamayo po ay available sa Mercury Drug, Mesco Drug, Pasmed Pharmacy, John's Pharmacy at Curamed. Siguraduhin lamang po ninyo na kung bibili ho kayo online, yan po ay galing sa Theoxis Health Ventures. Ang mahalagang paalala ho natin, ang Ultamayo po ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Rehistrado po yan sa Food and Drug Administration at halal certified. Maganda umaga, Pilipinas! Sandali, bago tayo mag-commercial break, si Alzar Aurelio mula sa Pag-asa. Kasama na natin, Alzar, good morning. Good morning po sa ating lahat. Amihan ay patuloy na umiiral sa may bandang extreme Northern Luzon. Shareline ay naapektuhan ang malaking bahagi ng Northern Luzon at silang bahagi ng Central Luzon. Ngayong araw, makakaranas pa rin ng maulap na kalangitan na may mga kalat-kalat na pag-ulan at thunderstorm sa Batanes, sa Cagayan, Isabela, Kalinga, Apayao, Ifugao, Mountain Province, kasama rin ang Palawan. Kaya paalala sa mga kababayan na patuloy pa rin tayong mag-ingat dahil sa mga pag-ulan nito, pag-ulan na posibleng magdulot ng pagbaha o pagguho ng lupa. Sa lalabing bahagi ng bansa kasama Metro Manila ay magiging maganda at maliwalas ang panahon, pero may tsansa pa rin ng mga sandaling pag-ulan o bigla ang buhos na ulan. Wala naman tayong gale warning, pero patuloy pa rin tayong mag-ingat sa mga nagbabalak pumalaot sa ating mga karagatan, lalo na sa mga baybaying dagat sa Northern Luzon, dahil sa nakita namin lumalakas ang amihan. Wala pa rin tayong namomonitor na low pressure area o bagyo sa Dagat Pasipiko, ganun din sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Yan nating update mula sa Pag-asa. Ako po sa Alzar de Aurelio. Maraming salamat, Alzar Aurelio mula po sa Pag-asa. Maganda umaga, Pilipinas! Ayan, medyo maganda ang ating weekend, kaya magbaon pa rin ho ng pananggalang laban sa ulan, lalong-lalo na dyan po sa bandang norte. Naimbag na bigat ka na kayo amin sa ating mga kababayan dyan po sa norte, at doon ho naman sa mga nandyan sa Central Luzon, gusto ninyo ng hindi binabahang lugar, yung mga proyekto ho yan ng Westchester Realty, yung Sibera Mabalacat, Sibera Bacolor, Samira, at saka Sibera Prestige. Ang sabi nga ni Malo Cabral, lumubog na maraming panig ho ng kapuluan, yung kanilang bahay na tinitirhan ng anak niya dyan sa Sibera Mabalacat, ala pa rin hong paglubog sa tubig baha. Ayan, At yan ang pong pinakamurang ready for occupancy unit ngayon sa buong housing industry. 5% lamang down payment, pwede pang GIBSA. At with 20,000 pesos all in down payment, pwede ka na maglipat bahay agad para ma-avail po ninyo yung iba pang mga amenities at mga benefits sa pagbili ho ng mga proyekto ng Westchester Realty. Ang matatawagan ho ninyo, pwede kayong mag-weekend tripping next namang sa 0996-501-5555, 0947-434-5555. Ito pa rin ang pangarap na magkaroon ng sariling bahay sa presyong abot kaya. Makipag-ugnayan na po kayo sa Westchester Realty. Maganda umaga, Pilipinas! 519 Champion Detergent para less time sa 23 na makalipas ang 24 na pala. 24 na makalipas ang alas 5 ng umaga. Sa mga may lakad, huwag kalimutan magbaon ng proteksyon laban po sa mikrobyo. Dalawang formulation ng family alcohol na pwede natin pagpilian. Yung family 70% isopropyl alcohol, especially prepared for clinics, hospital, pharmacies, laboratories, pero okay na okay din po yun sa mga households. Very effective sa disinfection at sterilization. Ganyan ang bagsik ng family 70% isopropyl alcohol. Maghapon man natin gamitin, no problem. Hindi po manunuyong yung mga kamay dahil po meron po itong moisturizer. Yun namang mabangong family wrapping compound improvement cologne. Ayan po yung mabangong isopropyl alcohol na ginagamit po ng mga masahista, mga barbero, mga doktor
doktor, mga nurse, mga komedrona for sponge baiting and other cleansing purposes. Family rubbing alcohol, parang DCRH, buk na sa mahabang panahon, mabibili sa namang butik at convenience stores nationwide. Family rubbing alcohol, hindi lang pampamilya, pang sports pa. Maganda umaga, Pilipinas! Si Attorney Ran Mendoza ng Theoxis Joint Ventures sa Health Ventures ay kasama ho natin ngayon. Nito kasing bago mag-New Year, nung nakalipas na holiday season, naglipa na sa social media yung iba't ibang mga impormasyon tungkol halimbawa sa osteoarthritis, di ba, diyon sa prostatitis, tapos may mga attribution sila sa Department of Health, World Health Organization, ganyan. Tapos sa dulo, biglang may ini-endorse kunwari yung isang doktor na kunwari hindi pwedeng bilhin sa mga butika. Ayan. So, pag mabubola ka makukumbinsi ka Tapos i-research mo kunwari, di ba? Lumalabas naman, tama naman yung mga medical findings nila. Ang problema, wala pa ng FDA. Yung ibinebentang produkto. So, how will you ascertain kung talagang yung potency ho ng produkto? Attorney Ran, magandang umaga po sa inyo. Good morning, Kong, at sa tagapakinig ng DZRH this morning. Happy New Year. Alam ko isa ho kayo sa mga advocate nung tamang pagbili o paggamit ho ng gamot ng mga food supplement. Is there a way for us to determine, to check ano lang yung marehistrado sa Food and Drug Administration? Yes, alam mo medyo importante talaga yan para sa ating health ng ating mga mamamayang Pilipino, kasi ang FDA, they really would like to determine kung protektado at maganda ba yung produkto na ihahain natin sa Pilipinas o sa Pilipino. So para sa atin, paano natin ma-check? Unang-una dyan, may website naman si FDA. Makikita mo kung sino yung mga registered ng mga produkto. Makikita mo sa website ng FDA, i-type mo lang yung pangalan ng gamot or ng supplement. Kung naka-register siya, lalabas naman yan dyan. Kaya lang, ang maraming issue ngayon, yung mga peke din, di ba? Kasi maraming ngayon mga counterfeit. Minsan, ginagamit din yung pangalan ng iba, registered naman, yun lang sila peke. So hindi sila katulad ng contents ng legitimong registered sa FDA na mga supplements. So para malaman mo, number one, you can ask FDA website mismo kung registered yung gamot. Pangalawa, kung duda ka kung hindi siya counterfeit or legit siya, baka we can just check kung saan tayo bibili at magpo-procure, dapat sa napagkakatiwalaang retailer or online reseller para sure tayo na legit yung kukuha nating supplement. Or kaya sa butika, pinakamaganda. Yes. Diba? Ang butika ba, nasisiguro natin na hindi nagbebenta na dispalinghado, Attorney Ran? Not 100% Kong, kasi nung mga nakaraang taon meron din tayong mga nakita na balita at na-report din na may mga counterfeit, may mga hindi registered na nakalusot kasi nagbibigay ng peking document yung supplier. Pero madalas nakikita yan agad. Pero mas madalas ang mga retailers natin, especially yung mga malalaki, mas medyo mahigpit sila. Talagang sinusuri nila kung tama ba or original yung mga sinasabit na documents, legit ba, registered, to check kung talagang quality at registered sa FDA yung mga gamot natin or supplements. Okay, so dapat unang hahanapin mo FDA registration. Is it necessary that all medicines na tatangkilikin mo dumaan sa mahabang clinical trial, Attorney Ran? Paano daw halimbawa yung natapos na yung validity ng patent, Tapos may nag-adapt na paano yun? How can you be assured nung nito, Attorney Ran? Nung potency ng gamot? Magandang tanong yan, Kong, Sa atin kasi, Kong, kung hindi ka naman innovator, tinatawag natin na hindi ka bago talaga. Kunyari, may mga gamot kasi tayo. Kunyari, recently, ang nag-expire na patent, ang tinatawag nating etoricoxib, which is a pain, for pain yun na gamot.
So una, kung ikaw ay nag-i-introduce no ng bagong gamot, yan kailangan mo ng clinical trials diyan, no, phase 1 to 3, mga ganyan, mas ma-document. Ang tanong natin kung paano yung mga nag-expire na patent ngayon, dahil nga na-prove na yung effectivity at safety ng molecule mismo, kung medyo mas hindi na ganun ka-strict si FDA, ang minsan ang hinihingi na lang nila, tinatawag nating bioavailability at bioequivalent studies. Anong ibig sabihin nito? Basta na maintain niya yung theoretical na amount ng molecule sa dugo natin, sa katawan natin, may quality, may GMP or Good Manufacturing Practice Certificate na malinis ang pagkakagawa, papasa na siya sa FDA kasi na-proven na yung molecule mismo natin is proven to be safe and effective sa ating katawan. Kaya pinapayagan na siya ng FDA. Ngayon, kung sa supplements, iba naman ang usapan sa supplements. Kasi sa supplements, kung titingnan mo, ang laging sinasabi sa packaging at sa advertisements, there is no approved therapeutic claims. O nga, ano ba ibig sabihin nun? Anong ibig sabihin nun? Kasi sabi nga na iba, sasabihin ninyo makatutulong para ganito, ganyan, di ba? Pagkatapos, no therapeutic claim. Ano ibang ibig sabihin nun, Attorney Ran? So, ang ibig sabihin po ng no approved therapeutic claims, the product as it is marketed right now cannot claim to cure any disease, no? To claim any disease. Kaya lang po may mga products talaga tayo na yung content mismo nung produkto is proven to help certain condition sa katawan natin. So for example, alam natin, kunyari, ampalaya. Alam naman natin by culture, tradition, and minsan may studies na ngayon that ampalaya can actually help diabetes, for example. Pero hindi natin sinalagay sa therapeutic claims ng isang supplements kasi nga po, yung produkto mismo na yun, walang clinical studies. We are just banking on the known efficacy of the active ingredient of that supplement itself. Ngayon po, may mga supplements, kami, for example, Kong, no, ang Ultrabayo, diretso na tayo, no, Kong, para mag-effective ko. Okay lang? Yes. Postbiotic. Kasi ang Ultrabayo naman ang tanging postbiotic food supplement na rehistrado sa Food and Drug Administration. So, yun dumaan sa mahabang clinical trial. Yes. So, ang maganda naman sa Ultrabayo sa atin, Kong, no, is that Ultrabayo itself is proven by ngayon 17 human clinical trials na, Kong. So, nagdagdag tayo ng 2 human clinical trials conducted by Japanese research team to really check the efficacy of Ultrabayo. Maganda yung sabi mo kanina, Kong, before we broke into the commercial, yung sabi mo yung Ultrabayo, nag-activate siya ng plasma dendritic cells. Yung plasma dendritic cells kasi, commander-in-chief yan ng immunity natin. And it activates at the same time 4 na immune cells. Pag na-activate yung PDC or plasma dendritic cells, mag-activate yan ng plasma ng cytotoxic T-cell, natural killer T-cell, B-cell, tsaka helper T-cell, quick-acting and long-term immunity, inactivate niya at the same time. Sinasabi nga po ng ibang kaibigan namin na pwede naman kayong mag-apply as over-the-counter drug mismo. Kaya lang kung aamin kami, gusto kasi namin mas mabilis ma-register yung Ultrabayo sa Pilipinas kasi po ang pakiramdam namin is mas marami siyang matutulungan, especially na maraming nagkalat na sakit ngayon kasi nga we can improve immunity significantly. Ang mindset namin, yung pinakamabilis na paraan na i-introduce sa market, yun muna. Maybe we were under the impression na pag drug yung route na pinuntahan namin, baka mas matagal yung approval process. Kasi kami, kailangan namin mas mabilis siyang makabenepisyo sa ating mga Pilipino. Attorney Ran, kaya namin ginawa supplement. Ito lang, merong isang complaint dito. Halimbawa, expired na yung gamot, may iba nagre-repack daw. Hindi mo naman, mahirap naman mag-repack ng gamot dahil yung pagsisilang medyo magastos yun, ano ha? So siguro nire-repack na in a way na para inilalagay sa mga plastic. So isang indicator yun na nire-repack yung gamot pagka ito wala na sa tamang packaging? Yes.
Yes. Actually po, ang mga repacking po, for example, kasi minsan po may mga gamot na binibili ka sa retailer na nakabote talaga, no? Nakabote siya. Kunyari, 100, sa isang bote may 100 na capsule. Minsan kung bibili ka sa retailer, of course, as a person, Pilipinas po kasi hindi tayo kayamanan na bansa, tama po ba? Minsan, ang binibili natin tingi. We are a tingi country eh. So bibili ka lang ng 10. Totoo naman kung may mga retailers talaga at it is an accepted practice na kukuha lang doon ng 10. For example, out of 100, i-repack, i-reseal, ilalagay sa maliit na box with the indications. Okay lang po yun, no? Okay lang po yun. Kaya lang, ginagawa nga po ng ibang maliliit, not naman to discriminate kong ha, yung mga hindi talaga nagpa-follow ng FDA regulations, minsan kahit luma na, isasama sa repacking, ilalagay sa tingi, kasi hindi mo na ma-check yung expiration. Yun. Yung iba pong gumagawa, for example, yung malalaki nating drugstores, meron silang maliit na box or label na nilalagay kung saan nanggaling yung tingi na yun, anong manufacturing batch, tsaka yung expiration, para alam nung pasyente mismo na kahit na-repack yun, fresh pa din. So again, we need to check also LTO, no, license to operate ng isang retailer, kung registered sila with the FDA, to make sure that they are complying with the requirements ng ating government with regards to dispensing medications. Okay. Doc, ito pa, Attorney Ran. May mga sleeping patches, yung mga patches ba regulated yan din ng FDA? Medical device po ang classification niyan, so it falls under FDA. So anything na binibenta na walang FDA clearance, magduda na sila? Opo, yun po talaga. Kasi po si FDA would require different documentations to prove the safety, efficacy of the product, including na po dyan yung good manufacturing practice, ano yung mga ingredients, do they comply with the limitations or yung mga thresholds po, kasi mamaya may ingredient doon na bawal pala sa Pilipinas o sa Pilipino, so i-check po yan ni FDA natin. Attorney Ran, maraming salamat, and I hope yung ating mga kababayan na gusto pang magtanong, gustong maliwanagan, dumiretso ho kayo doon sa number na ibinibigay natin sa tuwi-tuwi na, para masagot ho ng mga nakastambay ng mga medical experts, ha. Ito po, 0917-110-6580. May mga medical experts who nakastambay dyan. Text lang, wag na call, ha. 0917-110-6580. Attorney Ran, thank you for joining us this morning. Happy New Year. Salamat po. Happy New Year po, nasa tagapiling DZRH. Salamat po. 5:37 ang oras sa buong kapuluan. Maganda umaga, Pilipinas! Ang balitang ito, Pilipinas! 41 na makalipas ang alas 5 ng umaga. Magandang umaga sa Midnight Singers, sa mga suki natin dyan sa San Diego, California. Magandang umaga po kay Boss Manny, kay Tita Cora, kay Sir June, kay Tita Ma'am Lloyd, at saka kay Sir Art, at saka kay Ma'am Linda. Yan, ha? Ayan po ang ating Midnight Singers na malapit na rin pong magkaroon ng roadshow dito po sa Pilipinas. See you soon! Maganda umaga, Pilipinas! Doon sa mga kababayan natin pauwi ng Pilipinas, ha? Huwag na hong magpasalubong na imported na tsokolate. Meron tayong tangerine chocolate. Yan po ay produkto ng mga magdaniyog dyan po sa lalawigan ng Quezon. Sa tulong nga po ni Dr. Helen Tan, yung pong mga planting material ng kakao galing Davao, hinakot po yan para maitanim sa ilalim po ng mga nyugan. Kaya ngayon po ang mga taga Quezon, mga magsasaka, mga magdaniyog, nagpuproduce na ng sariling brand nila ng tsokolate. Available yan sa 0919-095-5935. Ang tangerine chocolate po ay 100% gawang lokal. Tinulungan po ito ng DOST at saka ng DTI, kaya kahit na ito po'y gawang lokal, taste and looks global. Sabi nga po ni Dr. Helen Tan, sino bang magmamalasakit sa Pilipino kundi ang kapwa Pilipino? Kaya sa bawat tangkilik po natin at pagbili ng tangerine chocolate, pinalalakas natin ang loob ng ating mga magsasaka, pinalalakas natin ang ating lokal na ekonomiya. Tangerine chocolate 100% gawang atin, kaya atin pong dapat na tangkilikin. 42 makalipas ang alas 5 ng umaga. Sa hindi mabilang na pagkakataon, muling nanawagan naman si Senator Amy Marcos, ilabas na ang Coco Levy Fund para sa mga magniniyog. Nagtataka si Senator Amy kung bakit hindi pa ito na ipamimigay kahit meron namang budget ang pamahalaan.
Mahigit 2 milyong anyang coconut farmer ang nasa bansa na wala pa rin napapala sa anumang benepisyo hanggang ngayon. Ipinaalala din ni Senator Amy na sa ilalim ng isinulong niyang Republic Act 11521 o yung Coconut Farmers and Industry Trust Fund Act, dapat gamitin sa rehabilitasyon at modernization ng coconut industry ang nasabing pondo. Inatasan sa ilalim ng batas ang Bureau of Treasury na agad na maglipat ng 10 bilyong piso na trust fund. 10 bilyong piso naman sa susunod na taon, 15 billion pesos sa ikatlong taon at 15 billion sa ikaapat na taon. 25 billion naman ang dapat na mailaan sa trust fund sa ikalimang taon. Bilang tugon naman sa hinaing ng Confederation of Coconut Farmers Organization of the Philippines, isinulong ni Senator Marcos ang pagkakaroon ng sapat na kinatawan ng mga magniniyok sa COCO o Coconut Trust Fund Committee. Sinabi pa ni Senator Amy, may malakas na dapat na boses ang mga magniniyog sa komite at hindi dapat na pinaghihintay ng matagal na mga ito sa sarili nilang pinagpaguran. Naman nananawagan ako lagi, kinukulit ko na nga yung ating Philippine Coconut kasi ang tagal-tagal na nung Coco Levy Trust Fund. Eto na naman, magtataka ka talaga sa agriculture. May pera naman, ba't hindi pa binibigay? 10 billion laban ka, kada taon niya na, hindi minsanan. May budget, may pera talaga yung trust fund nila, pero nakakadismaya, hindi pa pinamimigay. Dati kasi nung panahon ng tatay ko, kahit papano may Coco Fed Scholar. Nakakatandang ihain naman sa susunod na linggo ay kaapat na impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Sinabi ni House Secretary General Reginald Velasco na sa 10 hanggang 12 miyembro ng Kamara mula sa majority at minority bloc ang nagsabi na plano nilang maghain ng panibagong impeachment case. Tumanggi naman si Velasco na pangalanan ng mga nasabing mambabatas habang binubusisi pa ng mga kongresista ang 3 naunang impeachment case laban kay BP Sara. Clean Air Act dapat na mahigpit na ipatupad ayon naman kay Senator Lonel Legarda. Detalye na balita mula kay Raymond Dedpa, Saris 28. Raymond, good morning. Nanawagan si Senador Loren Legarda para sa mahigpit na pagpapatupad ng Clean Air Act dahil sa nakababahalang kalidad ng hangin sa Metro Manila. Ito ay matapos mabalot ng polusyon ng Metro Manila sa pagsalubong ng bagong taon. Ayon kay Legarda, panganib ang hatid sa ating katawan lalo na sa ating baga ang usok mula sa nasunog na pulbura. Para sa Senador, dapat ay binubuksan ng mga air quality monitoring station ng Department of Environment and Natural Resources o DNR na makapagbibigay ng real-time update sa mga residenteng gustong makakuha ng impormasyon online. Ikinalungkot ni Legarda na 25 taon nang naisabatas ang Clean Air Act na kanyang isinulong, ngunit hindi pa rin naipatutupad ng tuluyan. Batay sa report, nakapagtala ang Maynila ng pinakamasamang Air Quality Index sa pagsalubong ng bagong taon, kasunod ng lungsod ng Makati, Taguig, Parañaque, Pasig at Marikina. Ito si RH28 Raymond Dadpaas para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Raymond. Nananawagan naman ang senatorial aspirant na sa Attorney Jimmy Bondoc sa sambayan ng Pilipino na huwag magpapabudol sa administrasyon. Ito ay matapos na pirmahan na ng Pangulong Bongbong Marcos ang 2025 national budget kung saan 194 billion pesos na mga proyekto ang nabito. Ayon kay Attorney Bondoc, lumalabas sa mahigit na 280 billion na ang bicameral insertion para sa Department of Public Works and Highways, pero 26 billion lamang ang nabito ng Presidente. Hindi na niya naayos ng Pangulong Marcos ang issue ng inalis na 74.4 billion pesos na subsidy para sa Philippine Health Insurance Corporation kung saan mga vulnerableng mahihirap ang maapektuhan. Sinabi pa ni Attorney Bondoc na sangkaterma pa rin ang red flag sa nakapaloob sa national budget at wala itong halos na pinagkaiba sa bersyong niratipikahan ng Bicameral Conference Committee. Natatanong tuloy ang kung bakit tila nag-concede si Pangulo BBM sa ginawa ng BICAM samantalang paulit-ulit niyang sinabi sa mga o sinasabi ng mga budget analyst na sangkatutak ang isiningit ng mga pork barrel ng mga mambabatas. Nabotas LUU, inanunsyo naman sa mga negosyante na pwede silang magbayad online ng mga business permit para daw makaiwan sa mahabang pila. Detalye na balita mula kay Edwin Duque, RH23. Edwin. Ulang umaga ko yung Angel, hinimok kagabi ni Nabotas City Mayor John Ray Charco ang mga may-ari ng mga negosyo na samantalahin na online business permit application at renewal system
dagang lungsod upang makatipid ng oras at maiwasan din yung abala ng mahabang pila. Ayon kay Chanco, wala pang 20 minuto ay makukuha na ang isang taxpayer ang kanyang business permit dahil online na application at renewal pati na rin ang mga bayarin na. Tiniyak ng alkalde na ang online na Botas Government PS basta kompleto ang requirements ay mapapadala na agad ang electronic copy ng kanilang permit sa kanila at maaaring i-email lamang sa kanilang address. Pinayuhan naman ng alkalde ang may-ari ng mga negosyo na maghain ng kanilang mga application o pag-renew bago ang deadline sa Enero 20, 2025 para naman sa mga walang access o gadget. Sinabi ng alkalde na handang tumulong naman sa kanila ang mga kawani ng Nabotas Business One-Stop Shop. RS23 Edwin Duque nagulat sa Nisa Rage. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat Edwin. 48 na makalipas ang alas 5 ng umaga. Magandang umaga, Pilipinas! Magbago man ang panahon, doon kami sa gawang Peerless, champion. Mula sa baretang pangmatagalan, purong powder. Hanggang sa mapulang liquid detergent. Kaya sa labahan, champion! Tapat na walang katapat. Tinesting. Sinuri. Siniyasan. Ang resulta? Super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami. Tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. ACS. Magbago man ang panahon, doon kami sa gawang Peerless, champion. Mula sa baretang pangmatagalan, purong powder. Hanggang sa mapulang liquid detergent. Kaya sa labahan, champion! Tapat na walang katapat. Saan ba meron sa inyo sa mga grupo ninyo na nakinabang dun sa mga development projects? Listen to the ones who may need divorce. Militarization, unfortunately, is still happening in Mindanao. If reforestation is only to be done by government, hindi natin matatapos ito. Mas pinalawak na talakayan, mas masusing paghihimay. Oy, baka kayo ho ay naghahanap ng magandang investment opportunity dito ho naman sa Luzon. St. Monique Balay, the most prestigious project yan po sa Binangonan, Rizal. Napakalapit lang din po nito sa Metro Manila. May kikita ho ninyo pag pumunta ho kayo doon sa St. Monique Balay, yung model ho ng townhouse nila na Bianca. 2-story house yan with balcony na meron 2 hanggang 3 bedrooms. Pwede nyo ma-avail through Pag-ibig Financing at less than 20,000 pesos monthly amortization. 30 years to pay. Tawag na po sa 0917-719-7908 para po sa karagdagang detalye. Yan bang tipong pagkagising ho ninyo gusto mong lumanghap ng malamig na simoy ng hangin? Ay punta ka sa balcony. Pagpunta mo sa balcony, hindi lang malamig na simoy ng hangin ang sasalubong, magandang tanawin pa. Yan po ang St. Monique Balay, the most prestigious project ngayon dyan po sa Binangonan, Rizal. Nakakipagpulong naman ang senatorial aspirant na si Luis Manong Chambit Singson kay Mandaluyong City Mayor Benjamin Abalos upang isulong ang kanyang inisyatiba at adikain para sa syudad at sa buong bansa. Kasama sa pulong ang mga barangay captain sa syudad kung saan ililahad ni Manong Chambit. Number 58 po ito sa Senate ballot. Ang kanyang economic vision at legislative priorities. Sa kanilang pag-uusap, pinuri ni Abalos si Manong Chambit sa kanyang adikaing maipatupad ang economic reforms lalo na noong naipasa ang Republic Act 7171 na siyang may akda at naglalayong magkaroon ng excise taxes sa Virginia, Tobago upang matulungan ang mga magsasaka sa tobacco producing provinces. Ayon kay Mayor Ben Abalos, idolo niya si Manong Chambit sa ngalan ng ekonomiya. Sabi niya, my grandfather was from Ilocos, Obisan Vicente, Ilocos Sur. Kaya nung panahon daw na si Manong Chambit ang nasa Kongreso at napagtibay yung isang batas, nagbigay ito ng panibagong sigla sa mga magtotobako dyan po sa Ilocos. Ito daw po ay nagbigay ng glowing endorsement. Hindi siya nangingiming magbigay ng glowing endorsement kay Manong Chambit.
Samantala, binahagi ni Manong Chavit ang kanyang adikain at may inisyatiba gaya ng pag-integrate ng financing para sa electric vehicle sa pamamagitan ng V-Bank Initiative upang matulungan ang mga lokal na pamahalaan na mag-transition sa mas economic o eco-friendly na public utility vehicle. Kamustahin muna natin ang presyo ng mga isda dyan po sa Baclaran Seaside Market. Nandun naman si Giselle Ricaport, RH15. Giselle. Kuyang Angel, mataas pa rin yung presyo ng isda dito sa Baclaran Seaside Market matapos ang holiday season. Mabibili sa 280 ang kada kilo ng galunggong mula sa 220 pesos, 300 hanggang 350 naman yung dalagang bukid habang 280 pesos yung kada kilo ng bangus mula sa 250 pesos. Ang tilapia naman nagkapako rin sa 180 pesos kada kilo, 480 pesos ang pampano mula sa 450 pesos, habang 700 naman ang lapu-lapu mula sa dating 580 pesos. Tumaas din sa 800 ang kada kilo ng salmon mula sa 780 pesos. 600 ang maya-maya mula sa 550 pesos kada kilo, habang ang tuna 450 pesos hanggang 600. Ang iba pang seafood gagaya ng pusit mabibili sa 550 pesos kada kilo. Ang alimango naman 1,200. Ayon sa mga tindera, gaya ng karne ng baboy, humataw rin daw yung demand ng isda noong Pasko at Bagong Taon. Asahan naman daw na bababa na rin ang presyohan sa mga susunod na araw ngayong tapos na ang holiday season. Para sa ito, si Giselle Ricaport para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Giselle. Samantala, tonetoniladang basura naman na hakot sa Metro Manila matapos ang pagsalubong sa Bagong Taon. Detalye na balita mula kay Edniel Parosa, RH52. Edniel, good morning. Good morning, Kuya Angel. Umabot sa halos 30 tonelada ng basura ang hakot ng Metropolitan Manila Development Authority patapos nga itong pagsalubong sa 2025. Hanggang kahapon, inulat ng Metro Parkways Clearing Group na 29.16 tons o 79.92 cubic meters ng solid waste ang kanilang nalinis sa kamay nilaan. Katumbas ito na halos 7 malalaking truck o 6.63 truckloads ng dumi yan ang iwan bunsod ng selebrasyon ng Bagong Taon na puno itong mga nabanggit na 1,332 garbage bags na nakolekta hanggang 2 ng Enero. Tiniyak naman ng MMDA na araw-araw pa rin ang ginagawa nitong cleanup operations para mapanatili ang kalinisan sa mga lansangan. Ito si Edniel Porroso, nag-uulat para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Edniel. At para ho doon sa mga nag-aantabay muli sa ating pong mahiwagang tunog. 11,000, 11,000 o naghihintay na premyo sa ating mahiwagang tunog. Ayan, ano ho yung dalawang items po yung hinahanap natin. Yung isang item, basta parehuin natin. Nakuha na kasi. Item number 1 at item number 2, nakuha na hong pareho. Ayan ha. Pati ho yung prinsipyo ng P6. Nakuha na rin. Kaya lang hindi ho sila magtagpo. Basta ang inyong mga sagot na ipadala po ninyo sa 0919-282-6485. Sundin ang tamang format po ng pagte-text, empty space, name slash, other slash, contact number slash, at ang inyong sagot. Ngayon doon sa sali online, kinakailangan meron po kayong sharer badge. Sige, ligo na gamit ang Shield Bath Soap habang nag-iisip po kayo ng inyo pong isasagot sa ating mahiwagang tunog. MPD may paalala sa mga deboto ng Jesus Nazareno. Detalye ng balita mula kay Bal Gonzales. Mula kay Boy Gonzales, RH29. Boy. Nagpaalala si Manila Police District Director, Police Brigadier General Tom Ibay sa mga deboto ng Jesus Nazareno, particular yung masasama sa transasyon kung saan sinabi ng nito na kumari ay iwasang magsuot ng mga alahas at huwag magdala ng mamahaling gadget. Huwag na din sumama ang mga buntis, may edad, mga senior, may iniindang sakit, at huwag nang magsama ng bata o kaya sanggol. May fit naman na pinagbabawal ang pagdala ng mga bagay na nakakasakit, magdudulot na pinsala sa bawat isa. May fit din ang pagbabawal at pagdala ng mga nakalalasing na inumin kung sa posibleng maharap sa mga kaso ang maaresto. Sa uli, maigiging alamin ang pinakamalapit na emergency assistance sa booth sakaling kailanganin ang garang tulong. Ito si Boy Gonzales para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Boy!
Susunod na po ang 2x2 at ang ACS Balita. Kuya Angel po, siyang Lapalmones, iiwan sa inyo na isang magandang umaga. Maraming salamat sa inyo lang sawang pagsubaybay, pakikinig at pagtitiwala. Magtanim ng kawayan para sa kalikasan at kabuhayan. Okay, get well soon. Kay kahapon, kausap po natin si Ginoong Edmanda, si GM Edmanda. GM Ed, get well. Ang ating quote of the day ngayong araw na ito ay mula po kay Rumi. Ano ho? Ang ito ay paalala ho sa lahat ng mga naghiwalay, iniwanan, o kaya may namaalam sa buhay. Goodbyes are only for those who love with their eyes. Because for those who love with heart and soul, there is no such thing as separation. Ayan, ha? Kaya doon sa mga iniwan nating magandang bagay sa 2024, ha? Carry on lang. Ayan, ha? 2x2, susunod na. Maganda umaga, Pilipinas! Menos 2 bago po mag-ACS ng umaga. BioFlu. 2 or more symptoms? Baka flu na yan.